Isa ho sa patuloy na pinag-uusapan ngayon, ito hong nangyaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at bagamat yan po ay ang sinasabi yung ano no, yung kung lehitimo ba o hindi. Pero narinig po natin itong mga naging testimonya ng tinatawag na Brave 18 o itong dating 18 sundalo at mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. At marami po sila ng mga inilabas ho ng mga aligasyon laban po sa mga iba't ibang matataas na opisyal ng ating pamahalaan na sila po ay nagliliber ng pera at mali-maleta, iba naman naka-paper bag. At marami sila nabanggit ng mga kongresista at senador, mga kababayan, at meron pa isang dating pari. Yun ho. So dito ho ay siyempre ito ho ay pinabulanan na isa-isa ng mga personalidad na nabanggit sa nasabing hearing ng Blue Ribbon. Pero dito ho mga kababayan ay isa rin ho sa mga matindi na aligasyon naman ay ibinabato dito po sa 18 dating sundalo na kung saan ay binayaran daw sila ng tig 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor para tumistigo lang ho dito ho sa mga aligasyon ho nila. Pero kung ako ang tatanungin kung ako ang sundalo, 5 milyon, masyadong maliit ho itong 5 milyon na ito. Ibubuhis mo ang buhay at buhay ng iyong pamilya, talagang hindi mo maiwasan na ikaw ay gipitin dahil sa malalaking tao ang iyong binabanggit eh. At ang pinakamatindi ho rito, kapag ikaw ay nagsalita ng laban sa mga opisyal, nakapwesto ho, talagang asahan mo na ikaw ay pwedeng mabaliktad, mga kababayan. Kaya ang tanong ho natin dito, pag-uusapan natin, kayo ho ba sa ating mga viewers ay credible ho ba itong mga naging pahayag ng mga dating sundalo? At dito ho ay may binabanggit ho kasi itong si NBI Director Melvin Matibag na di umano ay binayaran ni Mike Defensor ng 5 million pesos tig-isa, no? Itong 18 sundalo at parang suhol o bayad kapalit ng pagbubunyag na ito. Ito, pakinggan ho natin yung ilang portion ng sa nangyaring pagdinig diyan po sa Senado at na kung saan ay ito inilahad ho mismo ng ilang mga sundalo na kung totoo na binayaran po sila ng 5 million, hindi po sila naghihirap ng ganyan, todo. Meron pang isa na namatayan ng tatay na talagang naghanap pa kung paano makakabili ng kabaong. Meron din man na ospital, yung anak, yung asawa. Tapos ito ho, yung isa, yung kapatid na namatay ho dahil po sa tumor, naiyak nga ho yung sundalo sabi niya, kung meron lang akong 5 million, naipagamot ko na sana yan. So ito, panoorin ho natin mga kababayan at mamaya hihimayin natin isa-isa. Ito po ang ating, yung portion ho na nangyari diyan po sa Senado. Puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, perang laman yan sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad Meron pa nga nagsabi rin gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang,
Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po, sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat mabuhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor. Your Honor, Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagdi-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yan. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi pares po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung muka ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-malitang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati. Kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? may photo po ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po nasama yan dito sa inyong Wala naunang po, sir. Wala affidavit. po. Nasa akin po yung picture, sir. Okay. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former
Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. Ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes po. Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Alam po namin yun. Mr. Chairman. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So, that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So, tanggapin nyo yung aming pakikiramay. And, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No? Kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po. O, yun pong napakinggan ho, mga kababayan. At yun ho, siguro focus ho tayo sa, sa aligasyon na 5 million. Kasi yung mga naunang pahayago nila na nag-deliver ho sila sa iba't ibang mga personalidad, ang dami ho ng mga binanggit. Ng mga pangalan at dating opisyal, kasalukuyang opisyal, ay lahat ho sila isa-isa ho na kanilang pinabulaanan yung mga aligasyon na ito, mga kababayan. At diyan naman ho, at ako naman bilang isang responsableng mamahayag, mga kababayan, iiwan na ho natin yan kasi yung issue yan na bagamat, di ba, allegation lang yan at lahat naman po may karapatan. Base po sa yung Bill of Rights ng mga akusado, o ito, pinagbibintahan, inaakusahan, siyempre yung issue po ng presumption of innocence, every person accused of a crime is presumed innocent. So yan, yung allegation na ho, mga kababayan, bagamat sinasabi, meron pong mga dokumento at merong ebidensya na kung saan merong litrato, video, o pag-deliver ng pera, okay po yan. Pero dito ho, ay maganda, tingnan ho natin. Kasi yung 5 million each
na sinasabi ni NBI Director Matibag, talagang ito ho ay, ewan ko bakit ngayon lang ho, talagang parang timing, ganda ho ng timing mga kababayan, di ba? Na kung saan nung lumutang sa Senado, ito hong 18 dating sundalo, ay makalipas lang ho ng mga ilang oras. Ito na ho, meron na hong pahayag itong si NBI Director Melvin Matibag na kung saan ay di umano ay meron hong suhol o bayad na 5 milyong piso bawat isa. At kanilang ipapasabpina, ito pong si dating Congressman Mike Defensor para liwanagin ang nasabing issue na kababayan. So, narinig nyo, napanood nyo naman ho, yung mga kwento ng ating mga dating sundalo na kung saan talagang sila po ay, ang kanilang sinasabi, ito pagsasakripisyo para tumino ang bayan. Malinis po yung korupsyon dito po sa ating bansa. Na talaga naman, totoo naman, ako ho, bilang isang individual ho, siguro lahat naman ho tayo ng mga aking mga viewers, gusto ho natin na malinis po sa korupsyon yung ating gobyerno, di po ba? At matanggal ho yung mga tiwali at maipakulong. Ito ho bibihira ho yung mga ganito na kung saan ay lumulutang ho at nagbibigay po ng mga impormasyon. Di po ba? Kaya lang, yung mga ganitong bibihira na lumulutang na testigo, madalas naman ho na ang gawin ho sa kanila ay gipitin. Yun po ang masaklap. Kasi talagang, alam nyo, kapag ganito, wala ho nangyari dito, baka sa mga susunod, wala na hong lalabas O wala na pong maglalakas loob na magsumbong sa kanilang nalaman kapag may ginawa na kalokohan o katiwalian, krimen, yung kanilang mga naging amo o kasama, di po ba? So, yun po ang matindi ho rito, mga kababayan. Sana magkaroon po ito ng bunga. Pero, dito ho, kung makikita mo, ako, tinignan ko at pinanood ko ng gusto yung mga salaysay nito hong mga sundalong ito. Lalo na ho, kasi ano ho sila lumilitaw na meron silang personal knowledge o kaalaman. Kasi ganyan sa mga paglibintang pag-aakusa sa mga krimen, kinakailangan ikaw mismo, hindi hearsay. Di po ba? Na sinabi niya ganito, ganyan ka, ganito. Hindi sila mismo nandun sa aksyon. Sila ang nag-deliver ng pera, nagbuhat ng mga maleta. Andun. At yung mga adraso ng mga bahay na kung saan diniliberan, kung sino ang nakatira roon, kumpirmado naman. So, yun po mga kababayan. At medyo mas madali na ho siguro. No? At na kalukayan. Pero kung gugustuhin po ito, na siya po ay talagang ito'y mapanagot. Ito hong mga opisyal ng gobyerno na sangkot. At dito ho ay ako, yung isa pa naiyak ko, na sundalo, na yung kapatid niya namatay. Dahil sa tumor, hindi niya raw ho na ipagamot. May mga tumatawag, mag-anak, talagang kapos sa pera. Pero kung meron nga ho silang nabigyan ng suhol ng 5 million, siguro wala ho yung ganyang eksena na yan. Di ba? Hindi na po nila kailangang ikwento sa hearing na, hindi, yung mga anak ko yung asawa ko, yung pamilya, talaga naghihirap kami. Siguro kung hindi na nila kailangang ikwento, hindi na isasama sa script. Kung scripted, di po ba? So, yun ho, mga kaubayan, ang pinag-uusapan ho rito. Talagang mabigat ho. At siyempre, bagamat ngayon ay pinag-uusapan pa kung ano ba talaga, kung talagang kung saan hahantong itong isyong ito. At meron daw ho susunod na hearing din yung grupo naman, yung bloke at yung pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo at ipatatawag din daw tong 18 ex-Marines. Yun ho sana, lumabas din ho ang katotohanan at wag ho na lumitaw na parang sila ay tinatakot o hinaharas at para bumaliktad sa mga nauna nilang testimonya, mga kababayan. Pero siguro naman paninindigan nila ho yan. At kasi alam nyo ho, simula nang lumutang ho sila hanggang ngayon, isa ho, parang hindi ho nababago yung script O kung scripted, kung sana hindi talagang matutukoy mo na hindi scripted kasi hindi mo nababago. Alam nyo ho, kasi pag nagsisinungaling ka, di ba?
Katulad doon kay Madriaga. Kung ano-ano mga pinagsabi na napaka-imposible ho, no? Ito hindi ho, ang dami ho nila, no? 18 at yung bawat role o papel ng bawat isa, tumutugma ho sa bawat isa. Sa kanilang mga, at sa kanilang trabaho, mga kababayan. So, isa pa ho sa magandang sana makuha ho ng komite ni Senator Marcoleta ay yung apostille affidavit at payagang makapagbigay ng testimonya itong si dating Congressman Zaldico. Para talagang yan po ang magdidiin, magko-corroborate at siya po ang parang magpapatunay ng todo dito po sa mga pahayag nitong dating 18 ex-Marines. At bukod ho dyan, mga kababayan, ay talagang sabihin natin, mas titindi ho yung mga aligasyon na yan. Talagang, tama ho yung sinasabi ng Senator Marcoleta, maglabas ho sila ng individual ng affidavit para mas detalyado, di po ba? Yun ho. So, kayo ho, mga kababayan, ano ho bang ang inyo pong pananaw dito po sa isyong ito na kung saan ay talagang matitindi ho, mga kababayan. Yung mga, hindi ko na idinitalya, yung mga aligasyon kana dati si Dr. Trillanes, yung Father Flavi, De Lima, Soto, Dredon, ang dami pa, iba pa mga kongresista at Senator Tulfo, Eric Tulfo, sino pa ba? Marami ho na mga binanggit ho ng mga personalidad. Pero ang lahat ng mga binanggit niya, naglabas na po ng statement na kanilang pinabubulaanan yung nasabing pahayag o aligasyon na yan. Yun ho, mga kababayan. So, nasa tao na ho yan kung kayo po ay maniniwala. Pero pinakamainam din, suriin natin mabuti at subaybayan. Sana ho ay magtuloy-tuloy ho ito. Ang kagandahan lang ho rito, mga kababayan, bagamat meron pang hungusot diyan po sa Senado at dalawa po ang umaakto na mayorya at siyempre, di ba, kasi sinasabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya po ang lehitimo at base naman sa ating saligang batas, talagang lumilitaw siya ho ba? Ang dami kong mga nakakausap ho at nababasa rin ho ng mga komentaryo ng ilang mga abogado na hindi po wala akong kinakampihan. Ang sinasabi, yung issue po ng quorum at yung pagboto ay magkahiwalay. Kasi ang pagboto ng Senate President at mga opisyal, kinakailangan yung 13 ho. Ayan So, ang kanya-kanya mga argumento yan. At siyempre, patuloy na pinagtatalunan sa kasalukuyan. At ito, may nakausap akong isang abogado, ang sabi niya, ito. Dito ho sa isyong ito, ang sabi, yung legal basis ay iba sa quorum issue at sa voting requirement. Magkaiba ang legal provision. So yun, kasi yung sinasabi, yung sa Abilino, di ba, yung mga issue ng mga sinasabi, mga nakaraan, 1949 na kaso, Abilino versus Cuenco, iba ho yan sa voting requirement. Kasi maliwanag ho sa ating saligang batas na kailangan 13. Yung iba isa pinag-usapan doon, quorum Pero ngayon naman, yung paghalal ng Pangulo ng Senado, iba ito, mga kababayan. At ang marami na ho ng mga nagsabi, di ba? Na kung saan itong sila Dean Ralph Sarmiento. Yun po, nagbabanggit na ho sila, mga kababayan, at ang dami ho na kung saan ay talagang may mga may mga sabihin natin talagang mga abogado na makikita mo na walang kulay. Walang kulay at kanya-kanyang perspective. Ito yung Attorney R.B. Benaflor. Ito maganda rin, binabanggit niya na kung saan isa po itong lawyer litigator. Yan na kung saan talagang 13 Senate membership 24, quorum 13. Votes required to elect a Senate President 13. Yun well, pero yung si naman, itong si Calleja, ito makikita mo naman, iba rin kulay ho nito. Sabi niya, wala raw si Bato at si Senator Jinggoy, so ang majority ng 22 ay 12.
So, kanya-kanya ho. Pero ito si Calleja, alam niyo naman kulay ho nito, di po ba? O, yun ho. Okay, so, balikan ho natin itong issue ng Brave 18. Kayo ho, ano bang masasabi niyo rito? Credible ho ba? Kapanipaniwala itong mga sundalong ito na nagbunyag ng katiwalian at higit sa lahat, yung kanila sinasabi, hindi totoo na nakatanggap kami ng 5 billion. Ang dami ho ng mga personal na nangyari sa kanilang buhay. Namatayan, nagkasakit, nagugutom ang pamilya. Kasi kung sabi nga ng isa ng sundalo, kung nakatanggap akong 5 billion, hindi nyo na makikita rito. So magtatago na siya, di ba? Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel, sa ating issue na pinag-uusapan. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.